Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 931, Bahwang, Jiuyu. Ang lahat ng mga alagad ng imperial na paglilinang ay nasa dakilang pulong ng sekta. Tinakaw ng demonyong binata ang kanilang walang laman na apoy at saka umalis. Tila muling dadaan si Ganyu sa mahihirap na panahon. Ang mas malalakas na cultivator ay patungo na ngayon sa Ahsoka. Sa pagkakataong ito, tiyak na malilipol si Tianchi. May chismis na ang mga tao ni Tianchi ay nakatago sa karamihan upang tulungan ng isang tao na nakawin ng walang bisang apoy. Hindi sila pababayaan ng mga alagad ng imperial na paglilinang para dito. Maraming malalakas na cultivator sa bundok Ahsoka ngayon. Maraming tao ang nagsasanay sa paglilinang, lalo na ang mga cultivator ng apoy. Narinig nila na isang malakas na apoy ang lumitaw doon ilang araw lang ang nakalipas. Kahit na nawala ang walang laman na apoy, nanatili ang isang malakas na apoy. Isang araw na lang ang natitira bago ang ikalawang sesyon ng dakilang pulong ng sekta. Isang tao ang lumitaw mula sa bundok, ang kanyang mukha ay dilaw, at siya ay may sakit. Gayunpaman, ang halimaw na naglalakad sa tabi niya ay napakalakas at ang apoy nito ay nakakapaso. Siya pala. Nandito pa rin siya. Sabi ng ilang taong nakakilala kay Lin Fang. Ang mukhang may sakit na binata ay tumayo sa unang sesyon ng dakilang pulong ng sekta. Ang kanyang guro at siya ay gustong maging pinuno. Ang hayop na iyon ay talagang sinaunang hayop. Kilala mo ba ang binata? Hindi alam ng mga bagong dating kung sino si Lin Fang, kaya na-curious sila. Siyempre ginagawa ko, siya ay nasa huling pulong ng dakilang sekta, kaya kilala na siya ng lahat. Huwag mo siyang maliitin dahil sa kanyang hitsura. Kahit na nakalusot lang siya sa unang layer ng Tianchi, kaya niyang talunin ng mga cultivator ng ikatlong layer ng Tianchi. Pinahiya niya ang mga alagad ng imperial na paglilinang. Ang kanyang guro, isang Zun cultivator, ay napakalakas din. Ipinaliwanag ng isang tao. Ganyan kalakas. Anyways, sinuri ko lang ang kanyang cultivation level, at tila siya ay nasa pangalawang layer ng Tianchi. Pero ikaw ang unang nagsabi. Ano? Ang taong kausap lang ay tumingin kay Lin Fang at kumunot ang noo. Talagang nakapasok siya sa pangalawang layer ng Tianchi. Sa loob lamang ng 6 na araw, nagawa niyang maging mas malakas. Ngayon, magiging mas madali para sa kanya na talunin ang mga alagad ng imperial na paglilinang. Ang kanyang guro at siya ay malamang na maging mga pinuno ng pulong. Iniisip ko kung darating ang kanyang guro sa oras na ito. Imposible. Inimbitahan ni Prinsipe Tianlin ang napakaraming makapangyarihang cultivator upang tumulong sa pagkakataong ito. Siguro, sinubukan ng maraming tao na hulaan kung ano ang mangyayari pagkatapos makita si Lin Fang sa nakaraang pulong. Nanatiling kalmado si Lin Fang. Galing siya sa bundok ng apoy at walang pakialam kung makita siya ng ibang tao. Tinakaw niya ang apoy na nagkukunwaring demonyong binata upang walang makakilala sa kanya. Bukod sa guro ni Lin Fang at Qiyongqi, walang nakakaalam tungkol sa kanya. Talagang masaya si Lin Fang na magkaroon ng napakahusay na guro. Ipinagtanggol niya siya laban kay Tian Shuzi noon at ginawa siyang batang leader sa Tianzuan. Binigyan pa niya siya ng isang mahalagang kayamanan mula kay Tianzuan, ang batong Tianzuan. Tubos ang pasasalamat ni Lin Fang. Bro Lin. May nagsabi sa sandaling iyon. Tumingon si Lin Fang at nakita ang magkapatid na Huashi. Bahagya siyang ngumiti. Brother Hua. Brother Lin, nakakagulat na nanatili ka rito. Sabi ng binata ng Huashi. Nagulat siya dahil nasaktan ni Lin Fang si Prinsipe Tianlin at ilan pang Imperial Cultivation Disciples. Tinawag ni Tianlin ang maraming napakalakas na cultivator kaya naisip ng kapatid na Huashi na aalis si Lin Fang habang kayapan niya. Brother Lin, ang iyong Qiyongqi ay naging mas malakas na ngayon. Nakangiting sabi ng kapatid na Huashi. Huling beses niyang nakita si Qiyongqi, ito ay isang mahinang Zuan level beast, ngunit ngayon ito ay isang Tian level beast. Kung gusto mo siyang makita tulad ng huling pagkakataon, maaari kong itago muli ang kanyang cultivation level. Sabi ni Lin Fang na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. Nagulat ang kapatid na Huashi ngunit ngumiti. Nakita ko, talagang eksperto ka sa pagtatago ng mga kasanayan. Nakikita ko, noong huli nating pagkikita, itinago mo rin ang totoong cultivation level mo. Sabi ng kapatid na Huashi. Bagamat siya ay nag-aalinlangan, naniwala pa rin siya kay Lin Fang. Pagkatapos ng lahat, halos imposible para sa mababang Zuan level beast na maging isang Tian level beast sa loob ng ilang araw. Kasabay nito, napakalakas ni Lin Fang kaya ang pagpasok niya sa ikalawang layer ng Tianchi ay talagang normal. Ang demonyong binata ay humanga sa lahat, ganoon din si Lin Fang. Kung nandoon silang dalawa, madali nilang natalo ang mga alagad ng paglilinang ng imperial. Tumiti si Lin Fang at hindi itinanggi ang anuman. Hindi siya malapit sa kapatid na Huashi. Ngunit hindi siya interesado sa Imperial Cultivation Disciples, kaya naisip ng kapatid na Huashi kung ano ang gusto niya. Kaya pupunta ka sa dakilang pulong ng sekta bukas. Curious na tanong ng kapatid na Huashi. Kung may makasakit sa akin, wala akong pagpipilian kundi maging agresibo muli. Sabi ni Lin Fang. So hindi rin umalis ang guro mo. Sa tingin ko, hindi ka dapat sumama. Darating si Prince Tianlin kasama ang maraming malalakas na cultivator sa pagkakataong ito, mas malakas pa kaysa sa patriarch ng Xiaoyao sect. Titingnan natin. Sabi ni Lin Fang.
Kung wala lang siyang pakialam kay Tianqi, hindi muna siya pupunta. Ngunit ang layunin ng dakilang pagpupulong ng sekta ay tipunin ng mga tao upang sirain ang Tianqi. Paano niya hinahayaan silang gawin iyon? Alam din ni Lin Feng na hinahabol siya ng mga taong iyon. Kung talagang dinadala ni Prinsipe Tianlin ang mga taong mas malakas kaysa sa patriarch ng Xiaoyao sect, medyo mahirap ito. Brother Lin, magpahinga ka pa rin. Huwag nating alalahanin ang mga bagay na iyon. Ikaw ay katulad namin. Ikaw ay isang henyo. Sumama ka sa akin at ipapakilala kita sa iba pang mga henyo. Mas madali para sa iyo na maglakad-lakad kung kilala mo sila. Nakangiting sabi ng kapatid na Huashi. Gusto niyang makipagkaibigan kay Lin Feng dahil itinuturing niya si Lin Feng na isang malakas na cultivator. Wala siyang pakialam sa mga tensyon ni na Tianlin at Lin Feng. Kung tutusin, hindi rin niya kaibigan si Prince Tianlin. Sige. Tumanggo si Lin Feng. At least, makikita niya kung gaano kalakas ang ibang mga henyo. Si Lin Feng at ang kapatid na Huashi ay sabay na naglakad, kasama si Qiyongqi. Kinausap niya si Lin Feng gamit ang telepathy. Bata, iwan natin si Ganyu at pumunta sa ibang rehiyon. Bahuang Man o Jiuyu, lahat sila ay mas magaling kaysa kay Ganyu. Kung sasama ka sa kung saan ako naghahari noon, wala nang mananakit sa iyo muli. Kapag handa na akong pumunta doon, sasabihin ko sa iyo. Sagot ni Lin Feng. Nakuha ni Qiyongqi ang walang laman na apoy at nais na maging mas malakas pa. Lumalakas si Qiyongqi kaya kailangang mag-ingat si Lin Feng na hindi gagamitin ni Qiyongqi ang spirit sealing technique sa kanya. Hindi mararamdaman ni Lin Feng na ligtas siyang umalis patungo sa ibang mga rehiyon hanggat hindi niya nakontrol ang Qiyongqi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 932, Qiyongqi, ang sinaunang mabangis na hayop. Karamihan sa mga bar at restaurant sa Asoka Mountain ay puno. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay medyo walang laman. Wala masyadong table sa loob, 8 lang. At kahit napakaliit nito, hindi man lang ito puno. May isang grupo na magkasamang nakaupo at nag-uusap na parang pamilya sa isa sa mga mesa. Ang tunog ng mga yabag ng mga tao ay naging dahilan ng pag-angat nila ng kanilang mga ulo at tumingin sa harapan ng pinto. Naroon ang magkapatid na Huashi, gayunpaman, may dinala siya. Ito ay isang binata na may dilaw na mukha at isang sinaunang hayop, isang Qiyongqi. Isang sinaunang hayop. May mga nagbulungan. Lahat sila ay lumingon sa kanilang mga ulo dahil sa curiosity. Isa talaga itong sinaunang hayop, isang Qiyongqi. At ito ay nasa Tian level beast. Ang binata sa tabi ng hayop ay mukhang napakahina. Maraming tao ang nakatingin sa kanya ng masama. Brother, saan mo nakita ang hayop na iyon? Tanong ng isang tao sa kapatid na Huashi. Bumaba siya at umiling habang nakangiti. Hindi sa akin. Kaibigan ko ang may-ari nun, si Brother Lin. Sa kanya. Biglang tumangala ang lahat kay Lin Feng, hindi dahil sa kanyang kakayahan kundi dahil sa kanyang hayop. Ikaw na naman. Malamig na sabi ng isang tao. Tumingon si Lin Feng at nakita si Prinsipe Tianlin. Ganoon din ang gusto kong sabihin sa iyo. Mukhang malas tayo. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Tinitigan ni Prinsipe Tianlin si Lin Feng ng agresibo. Gusto niyang atakihin siya doon. Lahat ay mukhang naaliw. Tila naging magkaaway na sina Tianlin at Lin Feng at tila kaibigan ni Kuya Huashi si Lin Feng. Interesting. Sa isang maliit na lugar tulad ng Ganyu, nakakagulat, ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi ay nang ahas na saktan si Prinsipe Tianlin. Brother, ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Tanong ni Prinsipe Tianlin. Pinoprotektahan ng binata ng Huashi si Lin Feng at lumakad sa tabi nila. Prinsipe Tianlin, kaibigan ko si Brolin. Dinala ko siya dito para ipakilala sa kanya ang ibang henyo. Bakit hindi mo rin siya matutunang magustuhan? Nakangiting sabi ng kapatid na Huashi. Lumakad si Lin Feng at ang kapatid na Huashi patungo sa isang mesa na may 7 upuan. Umupo ang magkapatid na Huashi at Lin Feng. Umupo din si Qiyongqi pero 4 na upuan. Brother Lin, ipapakilala kita, mga kaibigan ko. Si Brother Zhu yun, at si Brother Han iyon. Sabi ng kapatid na Huashi. Ang iba ay tumanggo kay Lin Feng nang walang pakialam, para lang hindi nila mapahiya ang kapatid na Huashi. Pagkatapos, tumingin sila kay Qiyongqi. Mukhang mas interesado sila sa Qiyongqi kaysa kay Lin Feng. Brother Lin, maswerte ka na may Qiyongqi bilang kaibigan. Sabi ni Brother Zhu na may walang pakialam ng ngiti ngunit nanunuya. Tumiti lang si Lin Feng. Ang mga taong iyon ay may kahangahangang hitsura, sila ay mukhang mayaman at malakas. Lahat sila ay nakalusot sa hindi bababa sa 3 layer ng Tianqi. Ang mga taong iyon ay hindi pangkaraniwan, kaya hindi talaga alam ni Lin Feng kung paano kumilos sa harap nila. Talaga, maswerte ako pero hindi kasing swerte mo, Kuya Zhu. Sabi ni Lin Feng na may banay ng ngiti. Isang matalim na ekspresyon ang lumitaw sa mga mata ni Brother Zhu. Hehe. Napangiti ng pilit si Hua Zhangfeng nang makita niya ang reaksyon ni Brother Zhu. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Feng. Brother Lin, lahat ng iba ay mga henyo din. Pakilala ko sila. Brother Hua, bakit siya nandito sa atin? Sabi ng may panunuya. Ang taong iyon ay nakaupo sa parehong mesa ni Prinsipe Tianlin. Sa katunayan, dapat maunawaan ni Hua Zhangfeng na ang mga dragon ay nananatili sa mga dragon at mga ahas na may mga ahas. Bakit ka nagdala ng ahas sa amin mga dragon?
Mapanuksong sabi ng iba. Mas interesado ka sa hayop kaysa sa cultivator, tama ba si Hua Zhangfang? Siya ay isang piraso ng basura. Mapanuksong sabi ni Prinsipe Tianlin. Nananatili ang mga dragon kasama ng mga dragon at ang mga ahas na may mga ahas. Tama, nakalimutan na ni Prinsipe Tianlin ang kahihiyan noong nakalipas na mga araw. Hanga ako sa mga kasama pa niya, hehe. Sabi ni Lin Fang na may maningning na ngiti. Bantayan mo ang iyong sarili. Malamig na sabi ng taong iyon. Hinatak ni Prinsipe Tianlin ang mahabang mukha, muli siyang pinapahiya ni Lin Fang. Isang grupo ng mga crappy cultivator na marunong lang tumahol. Bahwang at Jiuyu ba ay ganap na hindi sikat ngayon. Sabi ni Qiyongqi, napakagandang alagang hayop, gusto niyang protektahan ang kanyang Panginoon. Tinuya ng taong iyon si Qiyongqi. Kumikislap ang mga mata ni Qiyongqi habang nakatitig sa taong iyon. Halos sapat na iyon para matakot sila. Hua Zhangfang, malaki ang pagpapahalaga ko sa iyo kaya tingnan natin kung karapat-dapat sa iyong atensyon ang lalaking dinala mo. Malamig na sabi ng taong iyon. Itinaas nila ang kanilang kamay at binarilang ilang malamig na enerhiya kay Lin Fang. Biz. Tumitaw ang nakakapasong mainit na apoy. Naghalo ang ice-cold energies at nakakapasong mainit na enerhiya sa restaurant. Tumayo si Lin Fang at ngumiti sa taong iyon. Kung gusto mong lumaban, labas tayo. Masyadong maliit dito. Si Prince Tianlin ay isang basura kaya malamang na hindi ka mas magaling. Sabi ni Lin Fang saka siya lumabas ng restaurant. Patayin siya. Sabi ni Tianlin. Tumanggo ang taong iyon. Gusto niyang patayin si Lin Fang at nakawin ang kanyang sinaunang hayop. Nakakagulat na pinahiya din sila ng isang hayop. Lumabas silang lahat. Natuwa naman yung iba. Nakakatawa ang mukhang may sakit na lalaking dinala ni Hua Zhangfang. Parang mayabang, pero malakas ba siya? Nakilala ng maraming tao si Lin Fang sa labas at lumapit sila para panuorin ang laban. Siya ang nakasakit kay Prinsipe Tianlin 6 na araw bago. Ngayon, parang nasaktan niya ang mga kaibigan ni Prinsipe Tianlin. Ang mga kaibigan ni Prinsipe Tianlin ay lahat ay hindi kapani-paniwalang malakas, sila ay itinuring pang ang mga henyo. Hayaan mo akong lumaban, sabi ni Qiyongqi kay Lin Fang. Nakapagtataka, pinahiya siya ng taong iyon, isang emperador. Gusto niyang mamatay. Ano? Nagulat si Lin Fang ngunit tumanggo. Sige. Si Qiyongqi ay isang Tian level beast at mas malakas na ngayon. Curious si Lin Fang na makita kung ano ang gagawin niya sa isang labanan laban sa isang cultivator ng ikatlong layer ng Tianqi. Gago ang hayop. Huhulihin muna kita at pagkatapos ay papatayin ko ang iyong amo. Pagkatapos, ako ang magiging bagong master mo. Malamig na sabi ng binata. Biglang ibinaba ni Qiyongqi ang kanyang mga pakpak at nagluwa ng apoy habang nagpapakawala ng ilang apoy na chi. Mas lalo niyang ikinapakpak ang kanyang mga pakpak at bumangon sa ere. Gaano kabilis? Nagulat ang karamihan. Si Qiyongqi ay naging meteor, hindi man lang siya makita ng mga tao ng malinaw habang siya ay gumagalaw sa kalangitan. Kukunin kita. Malakas na sigaw ng kalaban habang naglalabas ng malawak na hanay ng mga suntok sa ere. Ruar. Napaungol ng malakas si Qiyongqi. Ang kanyang dagandong ay tila nakakapagpayanag ng kaluluwa ng mga tao. Nagulat pa ang kalaban. Kumalat ang mga dagandong sa hangin at nawasak ang kanyang mga anino ng suntok. Pagkatapos ay lumipat si Qiyongqi patungo sa kanyang kalaban upang direktang atakihin siya. Ruar. Naglabas ng apoy si Qiyongqi. Naging mahirap huminga ng normal dahil sa apoy na iyon. Pagkatapos, nawala sa usok ang kalaban ni Qiyongqi at si Qiyongqi. Matandang tanga, mamamatay ka. Galit na sigaw ng isang boses. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, naging kalmado muli ang kapaligiran. Ano? Hindi alam ng karamihan kung ano ang nangyari. Pagkatapos, nawala ang nakakatakot na apoy. Nakatayo si Qiyongqi sa kanyang kalaban. May dugo siya sa bibig at mukhang mabangis. Ang mukha ng binata, gayunpaman, ay naging mapatla at matigas. Nakahiga siya sa sarili niyang dugo. Anong malupit na hayop? Nagulat ang karamihan. Gaya ng inaasahan, ito ay isang brutal at mabangis na hayop. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 933, tinalo si Prinsipe Tianlin. Patay na siya. Ang mga tao ay namangha. Walang nakakita sa nangyari sa sunog, ngunit ito ay tiyak na hindi kapani-paniwala. Si Lin Fang ay nagulat din. Kinagat ni Qiyongqi ang kanyang kalaban hanggang mamatay. Anong basura? Naglakas loob siyang kumilos ng mayabang sa harap ko, isang emperador. Pinatay ko siya sa isang kagat lang. Sabi ni Qiyongqi, mukha siyang maharlika at mabangis. Nakakagat ang mga dragon, namamatay ang mga ahas. Gaya ng inaasahan, si Qiyongqi ay isang dragon, hindi isang ahas. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Isang sandali bago, ang mga taong iyon ay hindi kapani-paniwalang mayabang, ngunit ngayon ang kanilang kasamahan ay patay na. Hinatak ni Prinsipe Tianlin ang mahabang mukha. Kinain ni Qiyongqi ang kanyang kaibigan ng buhay. Napakamatapang. Malamig na sabi ni Prinsipe Tianlin. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa kanya na nagsasabing. Ano? Sinusubukan mong humanga sa amin ng iyong lakas. Sinabi mo pa na gusto mo akong patayin at nakawin ang aking hayop, ngunit hindi ka sapat. Kaya ngayon ano? Gusto mo ba akong takutin gamit ang iyong katayuan bilang isang Imperial Cultivation Disciple?
Mas masama pa ngayon si Prince Tianlin. Sa katunayan, gusto niyang patayin si Lin Feng, ngunit nabigo ang kanyang kapwa-disipulo. Ang tinatawag niyang basura at ang kanyang hayop ay nakakagulat na mas malakas kaysa sa kanyang grupo. Talagang naniniwala ako na may mga hindi kapanipaniwalang malalakas at makapangyarihang Imperial Cultivation Disciples, ngunit kayong mga lalaki ay dapat na ang bastos na grupo. Sabi ni Lin Feng na dahan-dahang naglalakad patungo kay Prinsipe Tianlin at itinuro ang daliri nito sa kanya. Dati, naputol ang laban natin. Ngayon, muli tayong magkaroon ng palakasang labanan para makita kung gaano talaga kalakas ang Imperial Cultivation Disciple na tinatawag akong basura. Itinuturo ni Lin Feng ang kanyang daliri kay Tianlin at pinapahiya siya. Ang basurang iyon ay gustong lumaban muli sa kanya. Ngayon ang iyong huling araw. Malamig na sabi ni Prinsipe Tianlin. Nakipagkamay siya at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Mamatay. Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritu at inatake si Lin Feng. Nakipagkamay si Lin Feng nang lumitaw ang mga sinag ng liwanag. Agad nilang hinaranggan ang hangin ni Prinsipe Tianlin. Sa tingin mo may magagawa ka ba laban sa akin? Sabi ko na nga ba, mamamatay ka ngayon. Sabi ni Prinsipe Tianlin. Ang kanyang espiritu ay umikot muli at lumipat patungo kay Lin Feng. Naramdaman ni Lin Feng ang lakas ng isang bagyo. Itinaas niya ang kanyang ulo ngunit hindi na niya makita ang langit. Napakalakas ng hangin niyang espiritu. Kahit na sa lakas ng pangalawang layer ng Tianqi, mahirap pa rin para sa akin na labanan siya. Naisip ni Lin Feng, kailangan niyang mag-ingat, hindi niya magagamit ang kanyang buong lakas, kung hindi ay makilala siya ng mga tao. Kumuha si Lin Feng ng isang bato at mahigpit itong hinawakan. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang espiritu ng libro. Dahil doon, naging malinaw at malinaw ang lahat sa paligid niya. Kitang-kita pa niya ang mga galaw ng Wind Spirit. Ang mga sigla at lakas ay lumabas sa bato at damaloy sa kanyang katawan. Siya ay sumisipsip ng lakas at puwersa ng Earth at langit sa isang hindi kapanipaniwalang bilis. Naramdaman ni Lin Feng ang puwersa ng lupa at kalangitan habang lumilitaw ang mga maliliwanag na ilaw sa kanyang mga kamay. Damaloy ang mga ito sa kanyang katawan habang nag-iipon siya ng lakas. Dumadagandong ang hangin. Napapalibutan na nito si Lin Feng. Ang kanyang damit ay biglang napuno ng nakangangan na mga sugat. Kung hindi lang ganoon kalakas ang katawan niya, namatay na siya ngayon. Mamatay. Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Gayunpaman, kasabay nito, itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay at sinuntok ang espiritu ng hangin sa isang napaka-ordinaryong paraan. Ang suntok niya ay mukhang ordinaryo, ngunit naglalaman ito ng puwersa ng Earth at langit. Boom boom. Isang banggaan ang tumunog sa hangin habang ang espiritu ng hangin ay itinutulak paitaas. Ang lakas ni Lin Feng ay maaaring talagang hamarang sa hanging espiritu. Ano? Ang mga tao ay namangha. Si Lin Feng, gamit ang purong pisikal na lakas, ay itinulak palayo ang espiritu ng hangin. Nagulat din si Prince Tianlin. Sinamantala ni Lin Feng ang pagkakataong ito para itapon ang sarili kay Prinsipe Tianlin. Nagulat si Prinsipe Tianlin. Muling itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay. Naglalaman ito ng hindi kapanipaniwalang dami ng pisikal na lakas. Hindi ako naniniwala na kaya mong sumuntok ng 2 beses sa sobrang lakas. Sabi ni Prinsipe Tianlin. Oo naman, nakakagulat na itinulak niya si Prinsipe Tianlin palayo sa isang suntok, ngunit ilang beses niya kayang ituloy ito. Mamatay. Roar. Ang hangin ni Prinsipe Tianlin ay nagbuga ng mga sipol at naging galit na dragon. Boom boom. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay. Mukha na naman itong normal na suntok ngunit ang lakas na taglay nito ay naging dahilan ng matinding pagyanig ng buong paligid. Ang nakakatakot na hanging hugis dragon ay agad na nawasak. Ang ekspresyon ng mukha ni Prinsipe Tianlin ay lubhang nagbago. Patuloy siyang sumuntok ng bulag ngunit napakalakas ng lakas ni Lin Feng. Nakahanap ng pagkakataon si Lin Feng at sinuntok si Tianlin sa hangin. Nasira at masakit ang kanyang mga organo. Hindi niya nagawang harangan ang mga pag-atake ni Lin Feng. Gotcha. Tumalsik ang dugo sa hangin. Ang kanyang hanging espiritu ay bumalik sa kanyang katawan habang siya ay malakas na bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Sinabi ng mga alagad ng imperial na paglilinang na ako ay isang basura. Ang lakas mo, haha. Mas mahina ka pa sa isang basura. Sabi ni Lin Feng na may malamig na ngiti. Galit na galit si Prinsipe Tianlin, ngunit pinipigilan siya ng kanyang mga organo na gumawa ng anuman. Ang iba ay namangha. Hindi nila akalain na maaaring matalo si Prinsipe Tianlin laban kay Lin Feng, lalo na sa kanyang malakas na espiritu ng hangin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 934, malakas at makapangyarihang alagad. Ang mga dragon ay nagsasama-sama at ang mga ahas ay walang kinalaman sa mga dragon. Sumasang-ayon ako, ikaw at ako ay kabilang sa magkaibang mundo. Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Hinatak nilang lahat ang isang mahabang mukha. Nililibak nila si Lin Feng kanina at ngayon sila ang kinukutsa. Ipinakita sa kanila ni Lin Feng kung gaano siya kalakas at natalo niya ang isang Imperial Cultivation Disciple, si Prince Tianlin. Si Prince Tianlin ay may napakalakas na espiritu, ngunit hindi pa rin ito sapat laban kay Lin Feng. Higit pa rito, umasa lamang si Lin Feng sa pisikal na lakas para manalo. Ang mga suntok ni Lin Feng ay mukhang ordinaryo.
Gayunpaman, naglalaman ang mga ito ng hindi kapani-paniwala, sumasabog na kapangyarihan ng Earth at Langit. Prinsipe Tianlin, dapat ba naming ipagpatuloy ang pagtawag sa iyo ng prinsipe? Kung hindi ka nagmana ng malakas na espiritu ng hangin, mas masahol ka pa sa basura. Hindi ka ba nahihiya kapag naninira ka sa ibang tao? Sabi ni Lin Fang na dahan-dahang naglakad patungo kay Prinsipe Tianlin. Biglang tumalon si Prinsipe Tianlin at tinitigan si Lin Fang. Subukan mo akong patayin kung maglakas loob ka. Gusto mo akong patayin, narinig ka ng lahat. Ako ay mas malakas kaysa sa iyo, bakit hindi ako maglakas loob? Bukod sa pagmamayabang, ano pa ang magagawa mo? Sabi ni Lin Fang. Bigla siyang tumalon pasulong sa hindi kapani-paniwalang bilis. Sa makatuwid, kung pilayin ko ang iyong paglilinang, walang magbabago. Sabi ni Lin Fang. Ang mukha ni Prinsipe Tianlin ay naging nakamamatay na lugar. Gusto ni Lin Fang na pilayin ang kanyang cultivation. Kung ang kanyang paglilinang ay baldado, ang kanyang buhay ay walang silbi. Ginamit ni Prince Tianlin ang kanyang Xiaoyao Agility Technique para tumakas. Xiaoyao Agility Technique. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Inilabas ni Lin Fang ang wind intent at gumalaw sa magandang paraan. Ito ay pinaghalong pamamaraan ng agility ng Xiaoyao at ng kanyang sariling diskarte. Mukha siyang malaya at walang pidget. Masyado siyang mabilis. Mabilis niyang naabutan si Prinsipe Tianlin na nagsimulang mawalan ng pag-asa. Si Lin Fang ay mas mahusay kaysa sa kanya sa parehong bilis at lakas. Kahit na siya ay miyembro ng Godly Xiaoyao Sect, ang kanyang Xiaoyao Agility Technique ay hindi mas mahusay kaysa kay Lin Fang. Ang iba naman ay namangha. Si Prinsipe Tianlin ay napakabilis ngunit mas mabagal pa rin kaysa sa mukhang may sakit na binata na may dilaw na mukha. Bukod pa rito, mayroon na ngayong lakas si Lin Fang ng pangalawang layer ng Tianqi, kaya mas madali para sa kanya na talunin si Tianlin. Milyon-milyong iniisip si Hua Zhangfang sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Noong isang araw, itinago ba talaga ni Lin Fang ang kanyang tunay na lakas o nakalusot ba siya sa pangalawang layer ng Tianqi mamaya, na ngayon ay nagbigay daan sa kanya upang talunin si Tianlin? Mamatay. Galit na sigaw ni Prinsipe Tianlin. Muli niyang pinakawalan ang kanyang hanging espiritu. Gusto mo talagang mamatay. Galit na sabi ni Lin Fang. Itinaas niya ang kanyang kamay at inatake si Prinsipe Tianlin gamit ang kanyang kamao. Ang espiritu ng hangin ay nanginginig ng husto. Boom! Isang nakakatakot na lakas ang bumagsak sa kanyang katawan. Muli, lumipad siya. Si Lin Fang ay mukhang walang emosyon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo pagkatapos ni Tianlin habang sumisigaw. Noong isang araw, sabi ko sa iyo, kung magka-level kayo, kaya kitang patayin na parang insekto. Isa kang walang kwenta, isang basura. Ni hindi mo kayang suriin ang sarili mong lakas. Si Lin Fang ay gumagawa ng malalaking hakbang habang itinataas niya ang kanyang mga kamay at lumilitaw ang matatalim na enerhiya. Gusto niyang pilayin ang kultibasyon ni Tianlin ngunit hindi siya patayin. Namutla ang mukha ni Prinsipe Tianlin. Tiningnan niya ang iba pang Imperial Cultivation Disciples na kasama niya, ngunit walang tumulong sa kanya. Wala man lang siyang kaibigan. Mababaw lamang ang kanilang relasyon. Wala silang pakialam sa kanya na napilayan ang kanyang paglilinang. Si Prinsipe Tianlin ay nakaramdam ng desperado, kawalan ng pag-asa at galit. Si Lin Fang ay nasa harap na ngayon ni Prinsipe Tianlin na ang mukha ay kasing puti ng papel. Tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, "Kung papatayin mo ako, papatayin ka ng mga kapwa ko disipulo. Pag-usapan natin ito pagkatapos ko silang makilala." Nakangiting sabi ni Lin Fang. Wala siyang pakialam kahit papano. Walang nakakaalam kung sino talaga siya. Matutulungan din siya ni Qiyongqi. Tigtas siya hanggat nanatili si Qiyongqi sa kanya. At sa anumang kaso, maaari niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa hinaharap, walang makakakilala sa kanya noon. Palem, henyo. Sabi ni Lin Fang na itinaas ang kanyang mga kamay. Tumigil ka, sabi ng isang boses na galit mula sa napakalayo. Pakiramdam ni Lin Fang ay inapi ng boses na iyon. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya pabalik. Isang malaking bunganga ang lumitaw kung saan siya nakatayo ilang segundo bago, sa harap ni Tianlin. Nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga tao ay namangha. Inangat nila ang kanilang mga ulo at nakita ang isang binata na nakasuot ng gintong damit. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay parang yelo, siya ay mukhang dominante at maharlika. Ang pagtingin ay magpapanginag sa isang tao. Walang makahuhula sa totoong edad niya. Gaano kalakas. Iyon ay isa ng mataas na antas na cultivator ng Xiaoyao Sect. Gayunpaman, siya ay tila napakabata. Siyempre, alam din ni Lin Fang na ang taong iyon ay hindi talaga bata. Nagmukha silang bata dahil sa kanilang cultivation level. Ang mga cultivator sa antas ng Zuan, halimbawa, ay maaaring mabuhay ng hanggang 200 taon samantalang ang mga cultivator sa antas ng Tian ay maaaring mabuhay ng hanggang 500 taon. Tungkol sa mga cultivator ng Zun, maaari silang mabuhay ng napakahabang panahon, depende lamang ito sa antas ng kanilang paglilinang. Sinasabi na ang ilang mga cultivator ng Zun ay maaaring mabuhay ng hanggang 1,000 taon. Sa makatuwid, ang mga cultivator sa antas ng Zuan ay hindi maaaring makipagkompetensya sa mga cultivator ng Zun sa hitsura. Sa 100 taong gulang, isang Zuan level cultivator ay nabuhay na sa kalahati ng kanilang buhay, kaya sila ay mukhang matanda na.
Gayunpaman, ang 100 taong gulang na cultivator ng Zun ay mukhang napakabata. Brother, patayin mo siya. Sabi ni Prinsipe Tianlin. Ang cultivator ay isang Imperial Cultivation Disciple, ang kapwa-disipulo ni Tianlin. Pareho silang miyembro ng Imperial Cultivation Sect, ngunit ang cultivator na iyon ay mas malakas kaysa kay Tianlin. Natigilan ang karamihan. Naroon ang kapwa-alagad ni Prinsipe Tianlin. Si Linfang ay napahamak na ngayon. Maraming tao ang nakatingin kay Linfang nang may habag. Napahamak si Linfang. Umungol si Qiyongqi, tumalon at dumaong sa likod ni Linfang. Tinitigan niya ang cultivator sa kalangitan at sinabi kay Linfang. Ang taong iyon ay napakalakas. Hindi rin ako sigurado na matatalo siya ng iyong guro. Siya ay dapat na isa sa pinakamalakas na Imperial Cultivation Disciples. Tumanggo si Linfang. Dam Prince Tianlin, ang duwag. Sinabi ko sa iyo na kung pumunta ka sa ibang lugar kasama ako, ang mga bagay ay magiging iba. Sabi ni Qiyongqi ngunit sumagot si Linfang. Kapag nasa tabi kita, ligtas ako. Bastard, sa tingin mo ba lagi kitang paprotektahan? Galit na sabi ni Qiyongqi. Kung mamamatay ako, hindi mo naman makikilala ang isang kasing ganda ko. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Hindi nakaimik si Qiyongqi. Alam niyang napakalaki ng kontinente ng Siyam na ulap. Kung mahuli siya ng isang napakalakas na cultivator, ano kaya siya? Kahit na nakakainis si Linfang, kahit papaano ay matatagalan siya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 935, Sword Reincarnation. Imperial Cultivation Disciple. Mapanuksong sabi ni Linfang na may napakagandang ngiti. Anong pinagtatawanan mo? Tanong ng taong nasa langit. Natatawa ako dahil lahat kayo ay may pambihirang buhay, pero at the same time sobrang ordinaryo kayong lahat. Halimbawa, si Tianlin, sa tingin niya siya ang pinakamalakas at pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sa tingin niya walang makakatalo sa kanya. Sa huli, mas mababa ang cultivation level ko kaysa sa kanya at madali ko siyang natalo. Kung ako ay nasa parehong antas ng paglilinang, napatay ko siya sa isang iglap, tulad ng isang insekto, tulad ng isang walang tao. Sa makatuwid, sa palagay ko ay masasabi ko na ang mga alagad ng imperial na paglilinang ay basura lamang. Sabi ni Linfang. Ngayon, natalo si Tianlin at dumating ka, sa tingin mo ba patas iyon? Wala lang kayong laman. Kung gusto mong umatake, gawin mo ng direkta. Bakit kailangan mong manatili sa langit at magpanggap na napakahiwaga? Kung ikaw at ako ay nasa parehong antas, gagawin ko rin sa iyo, ikaw ay nasa sahig na parang insekto. Ang pinagkaiba lang sa pagitan mo at ako ay mas matagal kang nag-practice ng cultivation, walang kapuri-puri dyan. Walang pakialam na sabi ni Linfang. Maraming tao, kahit sa malayo, ay pinagpapawisan dahil sa pahayag na iyon. Nakakatakot, hindi man lang siya natakot sa kamatayan. Gayunpaman, ang pagyuko at pagmamakaawa para sa kanyang buhay ay hindi estilo ni Linfang. Siya ay pinagmamalaki at may sukdulang pagpapahalaga sa sarili. Sige, walang pakialam na sabi ng tao. Sa kasamaang palad, hindi ka magiging kapareho ng antas ko. Siguro gagawin ko, nakangiting sabi ni Linfang. Ganoon ba, ang binata ay naglabas ng nakakasilaw na gininto ang enerhiya, kasing silaw ng araw. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang nakabukas ang kanilang mga mata. Walang makakapaghula sa hinaharap, ngunit hindi bababasa, kung papatayin kita ngayon, hindi ka na mabubuhay. Sabi ng binata. Lalong nakakasilaw ang kanyang mga enerhiya. Nahirapan si Linfang na panatilihing bukas din ang kanyang mga mata. Ang pakikipaglaban sa isang taong mas bata sa iyo, talagang walang hiya ka. Sabi ng isang tao. Ang boses ay nanggaling sa napakalayo. Sa sandaling iyon, sinabi ni Linfang kay Qiyongqi gamit ang telepathy. Tayo na, ngunit hindi nag-react si Qiyongqi. Tumingin siya sa langit, may nakasisilaw na silver light. Isang espada, ito ay espada. Ang mga tao ay bumagsak ang mga panga. Nagmukhang mapatla ang lupa at langit kung ihahambing sa mga ilaw na iyon. Maging ang mga gininto ang ilaw ng isa pang cultivator ay hindi mukhang kasing liwanag kung ikukumpara. Parang isang ilog na pilak ang umaagos mula sa langit. Nang kumalat ang mga ilaw, nawala na rin ang mga gininto ang ilaw ng isa pang cultivator. Gulat na gulat ang lalaking nakasuot ng gintong robe habang nakatingin sa malayo. Ang cultivator na kara-rating lang ay nakasuot ng pilak na balabal at may dalang pilak na espada. Nililipad ng hangin ang mahaba niyang itim na buhok. Madilim ang kanyang mga mata. Gaano kagwapo. Pag-iisip ng karamihan. Isa pang nakakatakot na malakas na cultivator. Sabi ng karamihan. Qinglin. Magalang na sabi ng lalaking nakasuot ng gintong robe. Ang taong iyon ay sobrang sikat. Pumunta ka sa Ganyu. Sabi ng lalaking naka-golden robe. Nakarating si Qinglin sa isang maliit na lugar gaya ng Ganyu. Dumating ka kaya bakit hindi ako pwede? Walang pakialam na sabi ni Qinglin. Liu Xiao, mapalad kang maging isang tunay na alagad ng paglilinang ng imperial at tumanggap ng mga turo ng emperador. Nakapagtataka, pumunta ka rito para ay bully ang mga low-level cultivator ng Tianqi layer. Hindi ka ba nahihiya? Inatake niya ang ating kapwa-alagad, kailangan kong salakayin. Malamig na tugon ni Liu Xiao. Ano ang kinalaman nito sa iyo, Hao Qinglin? Hindi ko maiwasang manood ng isang bagay na napakasama, kaya umatake ako. Walang pakialam na sumagot si Hao Qinglin. Sapat na ba iyon?
Sabi ni Yu Xiao na pinaikit ang kanyang mga mata. Ganun ba kadali? Si Qinglin ay lubhang sikat. Siya ay sikat dahil sa kakayahang muling magkatawang tao sa isang espada. Kahit na ang mas malalakas na cultivator ay nahirapang lumaban sa kanya. Lahat ng mga alagad ng imperial na paglilinang sa lupa ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Maging ang may gintong balabal ay tuwirang tumanggap ng mga turo ng emperador, ngunit hindi pa nila siya narinig. Gayunpaman, sikat na sikat si Qinglin. Mukhang namutla si Tianlin, anong nangyari? Bakit niya pinrotektahan si Lin Feng? Ilang salita lang, hindi niya mapigilan. Siya ay pinagmamalaki at may moral values, kaya naman. Mula sa malayo, marami pang malalakas na cultivator ang dumating. Yu Xiao. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect nang makita niya ang binata na nakasuot ng gintong damit. Nagawa ni Prinsipe Tianlin na dalhin si Yu Xiao kay Ganyu. Naunawaan ng patriarch ng Xiaoyao sect na ito ay salamat lamang sa kanyang mga magulang, siya mismo ay hindi sapat na sikat. Sino ang isa pa, gamit ang pambihirang chi at ang pilak na damit? Hindi ka panipaniwala. Dumating din ang Snow Zone Cultivator. Nang makita niyang nakalusot si Lin Feng sa pangalawang layer ng Tian Chi, gamaan ang pakiramdam niya. Bukod dito, si Qiyong Chi ay naging isang Tian level beast. Walang sunog. Alam ng Snow Zone Cultivator na ninakaw ni Lin Feng at Qiyong Chi ang walang laman na apoy. Paanong naging mas malakas si Qiyong Chi? Paano niya malalamon ang walang laman na apoy bilang isang Zuan level beast? Guro, ang naka-golden na damit ay ang kapwa-alagad ni Tianlin, sinalakay niya ako pero may nagprotekta sa akin. Kilala mo ba siya? Sabi ni Lin Feng gamit ang telepathy. Iniisip niya kung ang cultivator ay mula sa Tian Chi. Pagkatapos ng lahat, hindi kilala ni Lin Feng ang maraming malalakas na cultivator. Ang cultivator ng Niebezun ay umiling at sinabi. Napakalakas niya. Ang Tian Chi ay walang ganoong kalakas na cultivator. Hindi ko rin siya kilala. Ang kanyang pangalan ay Hao Qinglin, Qinglin's Sword Reincarnation, iyon ay isang uri ng apelyido. Gusto ni Lin Feng na makita kung narinig na siya ng kanyang guro. Qinglin, Sword Reincarnation, Hao Qinglin. Nanatiling tahimik ang matanda. Hindi ito tumunog ng kampana. Hindi ko talaga siya kilala. Kakaiba. Naisip ni Lin Feng. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinulungan ng taong iyon. Kalimutan mo na, wala itong kinalaman sa iyo. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect kay Hao Qinglin. Parang gusto talaga ng Xiaoyao sect na kontrolin ng godly Xiaoyao sect ang lahat. Kapag natalo ang iyong mga tao sa labanan, palagi ka bang nagpapadala ng mga di pangkaraniwang malalakas na cultivator upang gumanti? Ano ang layunin ng dakilang pulong ng sekta kung gayon? Bakit hindi ka dumiretso sa Tian Chi at direktang lipulin sila? Mabagal na sabi ng Snow Zone Cultivator habang naglalabas ng malamig na enerhiya.